Lumipat kami sa lokasyon ng Mount Oho, ang bahay ng Bloody Tears, isang hindi magugupi na kuta na walang sinuman ang makakatuklas sa loob ng 20 taon. Biglang tumakbo ang isang matandang lalaki sa guard na nagbabantay sa gate. Alerto ang mga sundalo, hindi nila inaasahan na may lalabas na pulubi sa ganoong kalayuan. Tiningnan sila ng matalinong lalaki at sinimulang iangat ang kanyang mga bag, sumisigaw na may paparating na kakilakilabot. Namangha siya na ang isang tao ay maaaring manirahan sa ganoong lugar, at higit pa na mayroong isang hindi kapani-pani walang gusali na may malalaki at kahangahangang mga pader na tila marilag kahit kumpara sa bundok. Sinabi ng palaboy sa mga gwardya na siya ay gutom na gutom, humingi ng tawad, at humingi ng pagkain sa mga sundalo. Inalok sila ng matanda ng isang napakasarap na sopas, at napagtanto ng mga gwardya na siya ay kinatawan ng gayban dahil ngayon lang sila nakaharap ng isang hamak. Inabot nila ang kanilang mga espada, ngunit hinawakan ng matanda ang mismong espada na gusto niyang kuhain mula sa isa sa kanila. Tiningnan niya ito sa mata at tinanong, anong uri ng kalupitan ito? Humingi lang ako ng pagkain, at handa ka ng mag-strike. Ayokong makakita ng hindi pwedeng kainin, kaya mas mabuting iwanan mo ang tanggang espada na iyon, sabi niya. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng malaking pagsabog. Ang pagsabog ay tumama sa 2 gwardya, at ang gate ng gusali ay gumuho kasama nila. Tumayo siya sa ibabaw ng 2 bangkay. Maaaring hindi ko sila pinakain ng maayos noong ako ay nabubuhay, ngunit ako ay isang matanda pa rin, at iyon ay hindi dahilan upang tumakas sa ngayon. Hindi man holiday ngayon, papakainin ko ang lahat ng mainit na pagkain, aniya, na sinisigawan ng kanyang mga sundalo na makinig sa kanya. Kailangan nilang tapusin ito ngayon at magdiwang. Ang mga palaboy mula sa lahat ng panig ay nagsimulang umatake sa bahay ng dugong luha, naghahanda para sa dakilang kapistahan pagkatapos ng labanan. Siyempre, ano pa bang mas magandang paraan para ma-motivate ang mga palaboy? Kaysa ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mandirigma sa kamay ng mga isinumpang black traders. Ang mga mandirigma ng black traders ay nagulat sa matapang na pag-atake ng mga hamak na ito, at hindi nila sila patatawarin. Sumiklab ang matinding labanan sa bahay ng Blood Tears, ang Young Master, kasama ang hari ng digmaan, ay sumulong, sinabi na haharapin nila ang mga sundalo at wala ng trabaho para sa kanya. Gayunpaman, habang naglalakad siya pasulong, namangha siya na tinawag pa rin ng mga taong ito ang kanilang mga sarili na black traitors, ngunit sa totoo lang, sila ay isang grupo ng maliliit na kriminal. Kahit na ipadala ng matalinong tao ang kanyang pinakamagaling na mandirigma laban sa kanila, hindi sila mahihirapang sirain sila. Pagtingin sa paligid, napagtanto ng matanda na kitang-kita ang kinalabasan, bagamat ang Young Master ay humanga sa mga kakayahan ng Gaiban clan, pati na rin sa lakas ng matanda. Ang kanyang mga mandirigma ay magaling, hindi lamang sa martial arts, kundi pati na rin sa pagluwalhati sa kanilang clan. Ang mga sundalo ay lumaban na parang baliw, pinatutunayan na ang lahat ng kanilang natutunan ay salamat kay Gaiban na dumaan sa ganap na kaguluhan na umulan sa kanyang paligid. Ikinalulungkot ng matanda na wala siyang nakitang karapat-dapat na kahalili, bagaman, syempre, perpekto si Sanggan para sa papel. Ito rin ang Sanggan na madalas dumalo sa kanilang mga pagpupulong. Naalala siya ng matandang lalaki at naisip niya na minsan ay talagang gusto niyang kunin siya bilang isang disipulo bago siya umalis sa Xinyang, at naniwala pa siya na kakayanin niya ang manang ito. Gayunpaman, kung siya ay nagsanay ng husto, maaari niyang maabot ang ilang mga taas. Nangako ang matanda na magiging mabuting mag-aaral siya, ngunit wala na siyang maidadagdag noon. Sinabi niya na ang mga bastard ay palaging mag-aabot ng mga handout at hindi mo matatawag ang iyong sarili na mabuti kapag ikaw ay isang bastardo. Sobrang bigat ng pakiramdam ng matanda sa kanyang puso kaya napaluha pa siya. Naglalakad na ang ating mga bayani, hindi pinapansin ang kaguluhan sa kanilang paligid, nang biglang may lumitaw na mandirigma sa kanilang harapan, sumisigaw na sila ay hamak at papatayin niya sila. Hindi man lang pinansin ng matanda ang mandirigmang ito dahil madali niya itong matatalo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga iniisip, binanggit na hindi lahat ay ipinanganak na pantay na malakas at may kakayahan. Maaaring kulang sila sa paraan upang mabuhay, ngunit maaari pa rin silang mabuhay nang hindi nababahala tungkol sa bukas. Ang kanilang clan ay walang tahanan, dahil ang buong malaking mundo ay pansamantalang kanlungan lamang para sa kanila.
Kaya walang mga paghihirap na maaaring masira ang mga ito. At kahit na mahirap ang mga bagay, sila ay nagkakaisa at hindi nag-atubiling hilingin ang kaunlaran ng bansa at kagalingan ng mga tao. At walang mas mahusay kaysa sa kanyang pilosopiya. Ang mandirigma na sumalakay sa kanila ay nakatanggap ng isang sipa sa takong mula sa matanda. Ang matandang lalaki ay demonstratibong idinikit ang dalawa niyang daliri sa ilong nitong hamak na nanunuya sa kanya. Sa kabila ng kanyang galit, tiningnan niya ang sundalo sa mata at sinabing, "Anak, iyon lang ang magagawa mo." Nahihiya siya sa kanya. Tinabi niya ang bata na para bang wala siyang adventure. Iniisip ang kanyang tagapagmana, na gusto niyang gawin, si Sun Woon. Naisip ng matanda na ang isang bastardo ay palaging magiging isang bastardo, at hindi siya mababago. Ang tanging nais niya, aniya, ay maibigay sa kanyang ina ang gayong mga matalinong pag-iisip sa murang edad, at hindi maiwasan ng matanda na umasa sa kanya. Inisip ng young master na ang mga ganoong kaisipan ay hindi masama, ngunit maaaring isipin ng isa na hindi siya masamang tao. Lumipat kami sa main office ng Black Traders. Galit na galit ang kanilang Panginoon dahil ang gulo ay nagmula sa lugar na hindi nila inaasahan. Mayroon silang kargamento ng mga kalakal na naka-schedule para sa umaga, at hindi nila kayang mag-iwan ng anumang bakas. Ngunit ang mga hamak na ito ay sumalakay nang hindi pa sila handa. Anyway, ang lalaking nagngangalang Demon Blade ay nawala sa isang lugar, at pumunta si Convi sa Taiwan dala ang kanyang kailangan. Sinabi niya na sisirain niya ang unyon ng mga dakilang mga ngalakal sa madaling araw. Ito, syempre, ay kahanga-hanga, ayon sa punong itim na traitor, ngunit marahil ay gusto niyang umupo ng mahigpit habang alam ng Diablo kung ano ang nangyayari sa kanilang mga lupain. Napagtanto ng Panginoon na kung sila ay matatalo, ang Dragon Union ay magdaranas ng malubhang pagkalugi. Hindi man lang nag-alala si Archer. Kalmado siyang umiinom ng alak, naghihintay ng tamang sandali. Sa mga mandirigmang ito, may isang taong gusto niyang subukan. Magaling ba talaga siya gaya ng sinasabi nila? Hindi ka makakakilos laban sa kanya nang hindi pinag-iisipan. Naniniwala ang Archer na kailangan niyang bigyan siya ng kaunting pagkabigo, at nakakalungkot na hindi nila ito nakita. Sa opinyon ng mga mamamana, pagkatapos ng lahat, ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang alyansa, at kung ang lungsod ay nawasak o ang pinuno ng mga Black Traders ay namatay, ang kasunduan sa pagitan nila ay hindi pa rin masisira. Ang taong ito ay maaaring gumugol ng 20 taon sa pagsasama-sama ng kanyang impluensya, ngunit sa huli, siya ay hindi hihigit sa isang nakasangla sa isang chessboard, at kung iisipin ito ng isang mamamana, pagkatapos mula sa sandaling iyon, ang luha ng dugo ay magiging problema mo na lang. Bumaling siya sa Master Yum, itinuro na walang Black Traitor at walang 5 Dragon Union ang kasangkot dito. Kaya kung matatapos man ito sa plano niya, walang makakapigil. Kung gayon, ito ay pangunahing makakaapekto sa kanya at sa kanyang kapangyarihan. Napagtanto ang lahat ng mga kahihinatnan, hinailan niya ang kanyang sarili at nagpasya na hindi niya papayagan ang kanyang sarili na ipagkanulo ng ganoon kadali. Tinitingnan niya ang kaguluhang nagaganap sa kanyang mga lupain, kahit na sa unang tingin, nagiging malinaw na ang lahat ng mga taong ito mula sa Gaiban clan ay tunay na hamak. Tinitingnan sila ng Panginoon at iniisip kung ang mga tagasunod ng isang kahabag-habag na sekta ay kumilos ng ganito sa teritoryo ng ibang tao, papaalisin niya sila at iiwan ang lugar na ito ng may kahihiyan. Sa mga salitang ito, kinausap niya ang matandang lalaki, ang matalinong lalaki naman, ay binigyang diin na pinatay ng kanyang mga nasasakupan ang kanyang alagad, ang mismong si Juan, sabi ay ang young master, ay napagtanto na ang isa na gustong italaga ng matanda bilang kanyang kahalili, ay pinatay. Nakita rin niya ang Black Trader na ito at napagtanto na siya rin ang taong nagdala sa anak ng master sa pagkaalipin 20 taon na ang nakakaraan. Ang pinuno ng Black Traders ay nagalit sa gayong mga akusasyon laban sa kanya. Si Gaiban ba ay yumuko sa pag-atake sa isang maliit na trade union ng walang dahilan. Nasaan ang ebidensya? Hiniling sa kanya ng matanda na huwag umiwas sa tanong dahil may mga saksi sila. Kung sigurado siya sa kanyang pagiging inosente, hayaan na lang niya silang maghanap sa lugar. Bumaling ang Panginoon sa matanda, ipinaalala sa kanya na maaaring hindi niya maintindihan ang isang bagay. Ito ang kanyang lupain, at hindi sila mangangahas na hanapin ang kanyang gusali. Nagpalitan sila ng tingin,
at binalaan siya ng matanda na gagamit sila ng dahas. Sa puntong ito, ang Tridor ay may hawak na hindi kilalang bagay sa kanyang dila na parang sipol. Hinahamon niya ang mga ito kung magtagumpay sila sa paggamit ng puwersa laban sa kanyang clan, mangyaring subukan ito. Ang malakas na sipol ay kumalat sa paligid na pinupuno ang mga tainga ng warriors. Biglang lumitaw ang isang malaking bilang ng mga mandirigma sa likuran nila na hindi pa nakita ng sinuman. Sila ay mga nakakatakot na mandirigma na nakasuot ng itim na balabal, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa hindi kapani-pani walang pagkauhaw sa dugo. Nang ang lalaki ay naging mandirigma ay nakita ang kanilang mga bagong kaaway. Namangha sila sa mannerisms at facial expressions nila, pero tumayo pa rin sila at inatake sila. Kung ayaw nilang makitang talunin sila ng vagabond na ito, mas mabuting tumakas sila. At sa sandaling ang isa sa mga sundalo ay naghampas ng isang patpat sa kanila, ang kahabag-habag na sandata na ito ay walang dulot sa kanya kundi pangungutya. Ang amis na padyak ay hindi makahanap ng mga salita upang mag-react sa kanyang nakita. Ipinakita ng mandirigma ang kanyang lakas, inilabas ang kanyang malalakas na braso mula sa ilalim ng kanyang balabal at hinawakan ang patpat gamit ang dalawang kamay. Ngunit ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang isang bata ay nagtatago sa ilalim ng maskara. Ang young master at ang matanda ay halos hindi makapagsalita nang makita nila na sa mga sundalo ay may mga batang nakasuot ng mabibigat na baluti na mukhang kahanga-hanga sa kanilang lakas. Tumawa ang itim na Tridor, sinabi na kung gusto nilang makuha ang lugar, kailangan nilang patayin ang lahat ng mga batang ito. Kung magtagumpay sila, sila ay magiging tunay na mga idiot, dahil tila imposible. Bumaling siya sa mga sundalo na nag-utos sa kanila na sumalakay. Idiniin na ang mga sundalong ito ay hindi nakakaramdam ng sakit. Si Dan Soyo, nang makita kung paano nalampasan ng scoundrel ang lahat ng moral na hangganan, nadama ng puot ang kanyang puso. Sa puntong ito, nilapitan ng mamamana si Master Yam at pinaalalahanan siya na ang kanyang mga aksyon ay lumabag sa kasunduan sa pamamagitan ng paggamit ng mga kalakal bilang isang kalasag at kung siya ay nakatitiyak na malulutas niya ang lahat ng mga problema na lilito sa hinaharap. Si Master Yam, na natuwa sa nangyari, ay humiling sa mamamana na huwag siyang bigin, at idinagdag na hindi siya maaaring mamatay ng mag-isa. Kung nais ng mamamana na manatiling buo ang kanyang mga kalakal, dapat siyang pumunta at ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Ang mga salitang ito ay tila bastos. Ang Black Traitor ay nagsiset up ng mamamana. Pero how dare he do it? At gayon pa man ay tinawag niya ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan ay biglang lumitaw sa perimeter at nakatayo sa kanyang binti na parang lumilipad. Tinanong niya ang kanyang Panginoon kung bakit siya ipinatawag, at binigyan siya ng huli ng isang gawain upang harapin ang mga taong ito. Ang puting archer na ito ay mas mukhang isang walang buhay na isang tunay na kalansay sa laman, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bloodlust. Walang pag-aalinlangan, tinatanggap niya ang utos na dapat niyang tuparin. Agad na lumipat ang puting multo mula sa balkonahe. Ang bubong, ang mga sundalo sa ibaba niya ay lumikha ng isang hindi kapani-pani walang kaibahan, tulad ng anino at liwanag na pinagsama sa isa. Inilabas ng puting multo ang kanyang espada, inalis ito sa scabbard nito, at sa sandaling iyon, tila siya mismo ay isang demonyo, na lumalabas sa liwanag habang siya ay sumusugod sa labanan. Ang mga mandirigma ay nakarinig ng matalim na sipol sa kanilang mga tainga, na parang nahaharap sila sa isang puting banta na hindi maiwasang papalapit. Tumangala ang young master at nakita ang 12 kaaway na umaaligid sa kanya na parang nakamamatay na hawks. Inutusan ng pinuno ng mga puting multo ang kanyang mga mandirigma na itulak ang kanilang mga blades pasulong. Malinaw ang kanilang layunin na sirain ang lahat ng palaboy ng walang awa, upang maramdaman ng lahat ang kapangyarihan ng parusa. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga sundalong haba ng buong kalupitan ng mga puting multo, at isa sa kanila ang naging unang biktima. Matapos ang malupit na kilos na ito, tumahimik ang lahat sa paligid nila. Napatingin ang mga Habon warriors sa dagwang espada ng multo ng may takot. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, dahil sa harapan nila ay nakatayo ang isang mandirigma mula sa Union of the Five Dragons, ang puting swordsman mismo. Napuno niya ng takot ang buong larangan ng digmaan, na naging dahilan upang ang kanyang mga sundalo ay mag-iwan ng walang buhay na kaluluwa sa likod tulad ng pag-ulan ng nyebe.